program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dillaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rianuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Yes, magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng tumatakinig sa ating programang Fight Sana. Ayan, samahan niyo po ako sa programang Napapanahon. Kasama natin si Kap Arles, Hanaban, Kan, Barangay Pamurayan, Alagad Sangunya, nagbuburubaklay pa lamang, pasiring digdi. Live na live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. At live pa rin tayong napapanood sa YouTube. Kaya pumili lang kayo kung saan kayo masaya. Suportahan namin kayo. Yan, okay. Sabi nga, kapag may programa, may issue. Oy, kahapon na nakakalungkot yung nangyayari diyan sa sa City Hall compound. Imbis na ipimimigay na sana sa mga mag-aaral, yung school supplies, yung mga bags, nasunog pa. Anyway, dapat diyan magkaroon ng masusing investigasyon. Bakit at paano nangyari? Sino ang dapat managot? Okay, bigyang daan muna natin ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, China nag-deploy ng 203 barko sa West Philippine Sea. Death toll kay Enteng 13 na. MTRCB walang magawa sa malalaswang palabas sa Viva Max. Bagyong Enteng lumakas pa. At pagbabakuna versus ASF suportado ng magbababoy. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Ang naunang dyaryo sa buong Pilipinas. China nag-deploy ng 203 barko sa West Philippine Sea. At sa detalye, umaabot na sa 203 mga barko at iba pang uri ng sasakyang pandagat ang idineploy ng China sa pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea mula nitong huling bahagi ng Agosto hanggang nitong September 2 ayon sa Philippine Navy nitong Martes. Ayon kay Trinidad, ito ay mas mataas kumpara sa pinakahuling na monitor na 163 vessels mula Agosto 2026 hanggang nasa 203 naman mula Agosto 27 hanggang Setyembre 2. Sa nasabing bilang ay 71 ang naisipatan sa Skoda or Sabina Shoal na binubuo ng 53 Chinese Maritime Militia vessels, 9 na China Coast Guard vessels at 9 na People's Liberation Army Navy warships.
Binakura na rin ng pinakamalaking Chinese fleet ang Sabina Shoal na pinababantayan sa BRP Teresa Magbanwa. Ang pinakamalaking barko ng PCG na una nang binangga ng China Coast Guard noong Agosto 31 at nagtamo ng pinsala sa insidente. Ang BRP Teresa Magbanwa ng PCG ay nakabantay sa Sabina Shoal simula pa noong Abril. Nasa 52 Chinese vessels naman ang naispatan malapit sa Pag-asa Island hanggang nasa 36 CMNVs ang na-monitor sa Iroquois Reef at 26 sa nasari-saring Chinese vessels ang nakabantay sa bahagi ng Ayungin Shoal. Isa namang CMMV ang nasa Kota Island at isa ring CRSV ang naispatan sa Rizal Reef. Idinagdag pa ng opisyal na sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal ay nasa 16 Chinese vessels naman ang nakalibot dito na kinabibilangan ng 8 CMMVs, 6 na CCGVs, isang planned vessel at isang Chinese Research Survey vessel. Nanindigan naman ang opisyal na ipagpapatuloy ang mandato nito para bantayan ang soberenya at integridad ng teritoryo ng bansa. Sa iba pang mga balita, toll debt kay Enteng umabot na ng 13. At sa detalye, pumalo na sa 13 katao ang naitalang death toll sa pananalasa ng bagyong Enteng, habang umabot naman sa 240,000 ang naapektuhan ng mga pagbaha sa mga nasalantang rehiyon, partikular na sa National Capital Region or NCR at Calabar Zone or sakop ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ayon sa Office of the Civil Defense or OCD nitong Martes. Ayon kay OCD spokesperson Edgar Posadas, 8 sa mga nasawi ay mula sa lalawigan ng Rizal, 3 sa Bicol Region at 2 mula sa Central Visayas o Cebu. Meron po sa Calabar Zone, particularly sa Rizal po, 8 po ang kinukumpirma natin diyan. Karamihan po yung sa Antipolo landslide, ani Posadas. Samantala sa Cebu, ang 2 nasawi ay nabagsakan ng gumuhong pader, habang sa Bicol ay 3 rin ang nasawi sa pagkalunod sa Naga City. Camarines Sur, kabilang ang isang sanggol na babae na kanilang kinukumpirma sa regional office. Ayon kay Posadas, 10 katao naman ang nasugatan sa Cebu. Sinabi ni Posadas na sa kabuuan ng mga rehiyong nasalanta ni Enteng ay nasa 62,959 pamilya o nasa 240,000 katao ang naapektuhan, kung saan pinakamarami dito ay sa Region 5 na nasa 22,220 family, Region 3, 18,092, habang sa NCR ay 10,000 pamilya. Ang iba pang mga epektadong lugar ay ang Central at Eastern Visayas Region. Sa iba pang balitang nasyonal, MTRCB walang magawa sa malalaswang palabas sa Viva Max. At sa detalye, walang magawa ang Movie Television Review and Classification Board or MTRCB sa mga malalaswang palabas na sa sikat na Viva Max, ayon kay MTRCB Chair Lala Soto. Sa pagdinig ng panukalang budget ng ahensya para sa susunod na taon, tinanong ni Finance Subcommittee Chairperson Jingo Estrada si Soto kung anong hakbang ang ginagawa nito laban sa malalaswang palabas sa Viva Max. Ayon sa MTRCB, hindi nito sakop ang social media, online streaming at user-generated content platforms katulad ng Viva Max at Netflix, dahil noong gawin ang batas na nagbuo sa MTRCB noong 1985 ay hindi pa uso ang internet. Sinabi ni Estrada na wala pa naman siyang napapanood na kahit isang pelikula ng Viva Max, pero base aniya sa mga palaging nanonood dito ay may pagkamalaswa. Sinabi rin ni Estrada na kahit sa mga menor de edad ay pwedeng manood ng X-rated, lalo na sa Viva Max. Aminado naman si Soto na dahil sa rami ng mga online curated platforms services ay hindi kakayanin ng MTRCB na i-regulate ito.
Samantala, inihayag ni Estrada na balak ni Senator Robin Hood Padilla na isulong ang pag-amyenda sa batas na nagbuo ng MTRCB upang maisama ang mga digital content at live streaming platforms. Sa iba pang mga balita, Bagyong Enteng lumakas pa. At sa detalye, lumakas pa ang Bagyong Enteng habang nasa karagatan ng kanluran ng Ilocos Norte. Alas 11 ng umaga kahapon, ang sentro ng bagyo ay namataan ng Pag-asa sa layong 100 kilometro kanluran, hilagang kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte at patuloy ang pagkilos sa bilis na 25 km bawat oras. Ang lakas ng hangin ng bagyo ay umabot naman sa 85 km bawat oras at may pagbugso hanggang 105 km bawat oras. Si Enteng ay inaasahang lalakas pa at mararating ang severe tropical storm category sa susunod na 12 oras. Bunsod nito, nakataas ang signal number 2 ng bagyo sa western at northern portion ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, Apayao, Kalinga, Abra, western portion ng Mountain Province, northern portion ng Benguet, at western section ng Cagayan, kasama na ang Fuga at Dalupiri Islands. Ngayong Miyerkules ay maaabot pa ni Enteng ang typhoon category hanggang sa lumabas ng Philippine Area of Responsibility or PAR at maaabot pa nito ang peak intensity sa Biyernes ng gabi o sa Sabado ng umaga sa labas ng bansa hanggang sa maglandfall sa mainland China. At sa pinakahuling balitang nasyonal, pagbabakuna versus ASF suportado na magbababoy. Sa detalye, suportado ng Hog Raiser Associations, Cooperatives at Veterinary Practitioners ang programa ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry ang pagbabakuna sa mga alagang baboy laban sa African Swine Fever or ASF. Ayon kay Nicanor Nicky Briones, Pangulo ng Agricultural Sector Alliance for the Philippines, party list, sinabi ng ka-outbreak ng ASF noong 2019, naging malaki ang epekto nito sa lokal na produksyon at supply ng baboy na nagresulta sa malaking pagkalugi sa kabuhayan ng maraming magbababoy sa bansa. Sinabi naman ni Chester Tan ng National Federation of Hog Farmers Incorporated, Chairman President, natiwala siya na malaki ang maitutulong ng bakuna sa pagsugpo sa sakit na ASF. Malaki ang kanilang pasasalamat sa pagsisimula ng vaccination program. Umapila naman si Rolando Tambago, presidente ng Pork Producers Federations of the Philippines, na isagawa ng mabilis at walang pagkaantala sa vaccination program sa mga probinsya na may mga naitalang kaso, partikular sa mga backyard hog raisers. Hinihiling din ni Briones na ipatupad ang ilang sistematikong rollout sa pag-deputize ng mga vaccinator at pagpapakilos ng local government unit, ahensya ng gobyerno at mga kooperatiba, private veterinarians, suppliers ng veterinary products at iba pang volunteers upang agarang maiturok ang 10,000 doses sa baboy ng mga backyard raisers. Sa kasalukuyan, 46 baboy ang nabakunahan sa unang araw at aabutin ito ng 7 buwan upang ganap na maibigay ang mga naturang doses ng bakuna sa ASF. Dagdag ni Briones, ito ay para sa kapakinabangan ng mga pork producers and consumers. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalisang ilang paalaala.
It's opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Borok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabod, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864. 「
Sa Giraray, welcome sa satuyang programang Fight Sana with Cap Arles Hanaban na kung saan ang satuyang kaibahan hanggang ngayon nagbabaklay pa haling pamurayan. Okay, dagos-dagos kita sa satuyang programa. Sabi nga ni baga no, the show must go on maski nga ni nagkaigwaning kasulo kahapon dyan sa City Hall compound. But sabi nga ni ang ganun yan dapat talaga magkaigwaning masusing investigasyon. Dahil sa kumbaga bako itong normal na kasulo. Kumbaga pag sinabi mong normal na kasulo, iyan na backyard gardening, nag-ano ka ng mga alang na dahon. Pero kahapon, imaginein mo ito sa laog kang City Hall compound, which is yaon man duman sa City Hall compound ang Bureau of Fire Protection, both province and city. Kaya talagang mangalas ka or mahapot ka, anong nangyari? Sabi sa what happened? Sabi kang barkada kong foreigner, what happened? Anyway, halaton na lang ang report na pigkondukta kang Bureau of Fire Protection, then dangan kita magkaigwaning kuro-kuro o anuman na kumbaga reaction. Anyway, sa kunyan mga tugang sa programang ini, makakaibahan ta digdi po habang day pa si Cap Arles, makakaibahan ta po ang founder kang Sara or ining Sorsogon Animal Rescue and Adoption Foundation ini ma'am Okay. So dahil iba po mga tugang, for the second time around, makakaibahan ta po digdi si Ma'am Mitch Goingo. Okay, si Ma'am Mitch. Ma'am, good morning. Ano lang po. Ayan. Good morning everyone. Roll pakiling daw kan mic ni Ma'am bagan naka-off ang Okay, kasi sabi ko nga ni ang mic ni Ma'am na yan. Makaibang tagi sa girari digdi si Ma'am Mitch Goingo para nga ni sa update. Siyempre kan sa to yung mga kumbaga kapatid kasama sa pagbuhay ang mga kaasuhan. Ma'am, Yes. kumusta po? Good morning. Good morning everyone. Good morning mga kasara. Yes, okay. So, yan ma'am siyempre, after that, incident sa bagay na nangyari sa Magallanes na may Yes. pig-rescue kamo duman, nakaiba na sa tuyang team and Bicol TV. Kumusta na po ngunyan, ma'am, ang na-rescue ta duman? Ang mga na-rescue to sa Magallanes, sa ngunyan po is okay na sila, matataba na, happy. Yung duwa po nga dito, tawag sa nag-ugbon. Wow. Oo, may baby sinda. Yung maliliit, ang tawag namin, yung pinakamalit is ang tinatawag si Unay. Kasi tinatawag siyang Unay kasi unay-unay siya sa una-una siya lagi sa pinto pag may tao, pag may bisita, una-una siya laging lumalabas. Kumbaga Opo, yun po. Anong apot ka ito? Yan, pirming pabida. Pero may pabida. Pabida siya. And this time baga ma'am kang syempre po kumusta po ang kalagayan kan sa indong mga ang dog pound ba yung apod kan ma'am? Dog shelter. Dog shelter kasi ang dog pound pigdira ko pa yan. Yes. Ang dog pound ang city government. Apo. Pero dahil man sinang dog shelter Wala po. So sa dog shelter diyan sa Palanas Pilar, kumusta po ma'am? Sa ngunyan, okay naman sinda, kaso lang, yun nga, yung sinasabi ko na yung problema namin ngunyan is yung concrete shed na nire-request namin na sana soon may maawa, may mag-donate na mabigyan sila ng konkretong shed, lalo na ngayon na tag-ulan na kubo-kubo lang kasi yung namin, shed para sa kanila. Kubo-kubo tapos ito, magandaga siguro ito. Apo, yung lot, okay lang naman kasi mas habo nindang yung nakukulong sila. Kasi yung dati hinati namin, parang portion by portion sana, parang nasanay na sila na yung isang kubo doon na talagang papunta at papunta sila at babalik, parang yun na talaga yung house nila. Bumabalik talaga sila doon sa mga kubo. Kahit gumagawa kami ng isa pang
kubo para sa kanila. May isang kubo talaga silang inuuwian. Gusto talaga nila doon. Doon talaga sila. Baga- Yun ang gusto kong ma-improve para sa kanila. Yes, ma'am. Sa ngunyan, ma'am, nasa perang total na po na mga ayam ang nasa pangalaga kang Sara. 'Di ba dati sa pagpunta ko dito nasa 130 plus lang, no. So ngayon nasa more than 160 na sinda kasi ang last rescue namin is 22 po ang nadagdag. Wow. Tapos ngayon may nanganak. Pero naano naman ako kasi meron naman mga nag-a-adapt talaga, lalo na yung mga puppies na doon mo makikita sa mga tao yung willingness talaga na i-adapt sila kasi dadayuhin talaga nila si Pilar. Dadayuhin talaga nila yung Palanas, dadayuhin talaga nila yung shelter para sila mismo ang kumuha ng gusto na lang may i-adapt. Bagay. Bali, duman, ma'am, sa dog shelter nindo, may mga na-rescue man kamo or may mga napapasirin kamo duman na ayam, sabi nga na may mga lahi daw kuno. Yes, meron din kaming mga nare-rescue may mga lahi. Pero hindi na talaga yung totaling Yes. mixed breed na. Yung una, ang tawag dito, ano ba yung lahi, yung may mga na-adapt namin, kasi kadalasan po, mixed breed na talaga siya. Sa ngayon, meron akong rescue na nasa vet clinic ni Doc Billy. Ilalabas ko na siya mamaya. Shih Tzu siya. Na sinorender siya ng dog owner. Hindi ko naman na hindian kasi nakita ko yung kondisyon ng aso na kailangan talaga siyang dalhin sa vet at walang kakayahan na yung dog owner na ang pinag-usapan na lang namin dito is i-save ang buhay ng aso. Yun lang naman ang namin. Sabi ko, pag nakuha ko to, hindi na niya to mahahawakan o hindi na niya to mababalik sa inyo. Kami na nito ang may responsibility. Okay naman sa kanila. Ang inaano nila, masave lang yung Shih Tzu. So, yun pong inaano ko sa kadamihan na bago po tayo mag-alaga, bago po tayo isipin natin paulit-ulit kung kaya natin ng responsibility. Kasi hindi lang naman yun dapat pagpakainin lang sila, bigyan sila ng tubig. Ang ano po yung care, yung kalusugan din nila. Kung kaya ba natin silang ipagamot tuwing nagkakasakit sila. And syempre, sa sinabi ni Ma'am Mitch, talagang yan, yung pagsasabi tabaga na bako lang tiyaw-tiyaw ang Yes. alaga. Kasi nga ni mga tugang, first time in my life, ngunyan, digdi, may alaga kami. It's so happy na may pinaugbon kami na Shih Tzu. Tapos, pagkaugbon, binalik namon, kaya lang si Mrs. may tinada na saro. Ang kondisyon niya, kung mawara ang saro, mawara naman ako sa iya. Kaya, inadapt naman ang saro, for the sake na dili man ako mawara dili sa balay. No, joke lang. Tapos mga tugang, dito ko namatian. Grabe palan, makagaro sa tao, nag-aagi man sa grabing immunization ang Yes, ang puppies. ang papi. Yes. Hanggang sa nagdala ko igwa pang May booster pa Ginoo, tayong sabi ko, tinatawag. may igwa pang card na Yes. talagang i-record mo kada duman mo sa bet. Sabi Yes. ko malala pa ini sa tao. Pero Yes. arog po talaga kaya ng kumbaga naging part na kang buhay tang arog kaya na ayam. But before that mga tugang yaw na po ang satuyang kaibanan. Sabi nga ni, better late than very very late. Sabi nga ni si Cap Arles Hanaban. Cap, Good morning. brown out pa rin pala sa'yo? Oo, grabe. Mga alas 2 ata, alas 3, brown out. Ang ganyan. So, pero okay lang. Sa iba sanay naman kita. Nagbayad man kang Nagabayad na sa, ay, lahi pa basi putol na supply isang kuryente sa aman kay
ang ganyan, wala pa si na kuryente. Oo. So, basi na putulan, kailan pa ako nakabayad. But anyway, good morning sa mga listeners na, sa mga nagkikita sa mga kanya-kanyang mga cellphone o TV o kung ano pa man. Nakabunit ka na si Ma'am Mitch kasi Yeah. sabi ko, Oo. ang ano sa imo, ang nagpasabi sa kuya na magist ka, siguro maging guest pa man. Kasi naman sabi ni Ma'am Mitch pag abot mo, Sir Yada nang guest nato, nagdadagadan ka. Imbes na siya ang guest Ang natin. gwapo ng pamurayan. Yan. Wow, talaga. Okay, happy watching una kay Kagawad Roland Ariola dyan sa Barangay Pangpang. Si Rebor Lasay, naghiling man sa tuya, maski sa ing lupalop inikan Pilipinas, naghiling sa tuya. Si, Kapitan Jo Nestor Baldon, good morning Sao, good morning din sa guest mo. Good morning Mantabi, Wow. Kap Nestor Baldon. Good morning, sir. Okay, sana po makapag-donate tayo ng mga dog food dyan. Huwag lang sa manok. Okay, Kap, kumusta po ang burnout sa barangay mo? Super naman. Kaya po maning kung ano ang cause? Kung... Wala pa sa na cause kasi 2 beses na siya nag-burn out kanina na maaga and then mga alas 4 ata niyan. Nasunda naman. So, ang ganyan, paghali ko sa balay, wala si na kuryente, mayad man kay may tubig man sa amon. Maski wala nin kuryente, may tubig pa man sa amon. So, balansyado. Dili sa iba na lugar dito sa Sorsogon City. Pag wala kuryente, wala nin tubig. So, talagang mahanap ko talaga simpagi para makakarigos ka kung wala nin Yata ka na kuryente. naman. Sabi mo Well, kahapon. reality yan, tabi. Sabi mo kahapon, ano nga BAP, garuman nga prime water, may opisina, warang tubig. Ang BAP nga, may fire truck, wala nga yung tubig. Wala tubig ito, tabi. Sa Alam hapon. po yan talaga masiguro kung ano nangyari. But sabi ni halatong daw niya na aldaw ang report kang BAP kung ano talaga ang naging naging mga rasones na medyo huminaloy bago In fairness naman sa BFP, siguro it's high time na maghatag na sinasingkuan na official report ninda para at least ang mga speculations, lalo na ang mga kaurubudta, ang mga agam-agam o mga personal na opinion ninda, magkaigwa sing closure kay hanggang na yan. Kumbaga, minagrabe talaga ang mga negative na mga kuro-kuro informations, pero in fairness sinda dapat may official report naman sinda. Kasi pasintabi lang sa mga nagpo-post yan kaya ang gigiyahan kang garatongan system. Basta may nagpost, lintig ko yung karabkaban dyan. Mga may nakisakay. yan, kaya nga So, damo-damo talaga ang mga nakisakay na dili man nila actual na nakita nangyari. Pero sa personal ko na pagkakita ay siguro talagang makikita mo man dito. Pero di ta pa aram ko na ng road cause. Amin yan, inaabangan ta na. Sabi ko nga ang road cause dapat makita, maaraman kung ano ang road cause sa di na sunog. Para at least dito sa road cause, makagibo kita recommendations based dito. Parang lain na mautro. Okay. So, bago yan, happy watching kay Ronaldo Puntanyel. Good morning dyan sa Intiro na Sorsoganon asin Gubatnon. From Benguetanon Riders Club Incorporated, Main, Manila. Wow, Riders grabe yan. yan mga Si kwanta. Mamich, rider man ini. Rider? Nakita mo, bumuto lang yung pasiring dyan sa Palanas Pilar. Ay, Jesus. Maupo daw kita sa club niya para at least bahad lamang. Wala na ko pwede Welcome dyan. mga gwapo. Ay! Siyempre, kita ito, Sir Saus. Dati ko tako lang. Ayun yan, may kaupod ako. Siyempre, kita ito. Anyway, sir, pato kita kay Ma'am Mitch, kasi nga Yeah, po na ang topic natin sa mga kahayupan, sabi nga anong hanap buhay mo? Anong pinagkakaabalahan mo? Kahayupan. Mga kahayupan. Pero, kumbaga, dahil man po lala lang sa kinabaan, kung wala ining purpose, kung wala ining papel sa kinabaan. Yeah. Tama kita dyan. Kung baga, ang saro na bagay, dili man mangyayari kung wala sin purpose. Yes. So, balik kita naman, ma'am, sabi nga nasa 160 plus na ang 160 nasa plus. pangalaga nindo na ayam.
So imaginein mo. Imaginein mo yun na, Sir Sao, ano, kung na 160 plus, tapos daily kumakaon. So, ang saro na ayam lang ipagpalagay mo mga 200 pesos ang budget ko. Kay mahal ang dog food. Pero ang tawa nga ni, sorry, ang tawa nga ni, nasa 64 lang ang budget a day per NEDA, quote and quote. Pero ang ayam is mga siguro more or less mga 200 pesos ang budget mo kada adlaw. So, paano ini tabi, Mitch, nangyayari? Paano ang proseso para makakaraon ini na mga kahayupan, mga dogs dito sa Indona Shelter? Ang mga pagkaon kasi ninda, hali din naman sa mga dog lovers na nagdo-donate ng dog food. May mga in-kind, may cash. So, kung tutusin sa computation ko, ginangarat nga na ako kasi nalilikong ko pala siya is halos 87,000 in a month. Oh, pwede na. yun na lang. So, in God guidance Grace, siguro. guidance. Kasi, hindi ko din alam kung paano ko sinda na papakaon talaga. Like, pag iniisip ko na wala naman silang food, tapos nagpo-post ako sa Facebook, tapos may magpapadala, in-kind, cash, or binibili ko kaagad. So, kino-compute ko yun kung pera magiging total niya. Kasi pati yung caretaker, nagbabayad din ako Dalawang caretaker siya sa shelter. So, pas yung mga medicine nila, mga pangangailangan, tapos yung tubig, yung ilaw, yung mga ginagamit namin doon, tapos yung bayad din sa lot. So, total siya. Kasi kung tutusin yung per day nila is 2 sacks in a day. In a day, sa 160. So, 40 kilos, 40 kilos. Kasi 20 ang isang 40 kilos and 20 kilos na rice kasi minimix namin. 40. Plus mga yung kalabasa, yung mga isda na hinahalo doon sa 2 times a day silang kumakain. Kasi trinay namin na skip muna yung dog food, bigyan namin sila ng rice, and then naman ng dog food para medyo makatipid. Pero hindi kaya. Maingay sila pagka kulang. Paggutom. Oo. Hindi sila nag-i-sleep. Hindi sila, basta maingay sila, kasi silang alive na alive para maghanap ng pagkain nila. So yun ang possible na reason pag saro na aso, paggutom, medyo maingay. Yes. Yung, tapos panay, di ba, dito kaya meron tayong mga stray dog. Kaya nga, pagka, kung hindi natin sila gugutumin, hindi naman sila lalabas. Yeah. Para maghanap ng pagkain. Kaya, yung sabi ko sa caretaker ko, sige, pakainin nila. Kaya ang ginawa na lang namin, full meal sila pagka umaga, pagka gabi na, medyo konti na. Para yung umaga, di ba, mas mahaba. Pagkagabi kasi matutulog na lang Matutulog sila. na lang sila. Oh, okay. So, base dyan sa imo na kwento, so yung 2 sako Yes. per day? So, Yes. ang dog food, magkano ngayon, ma'am? 1,400. Konti lang naman. Kaya mo na yan. Pero ano yun 1,400, halos 3,000. 3,000, dog ano? food pa lang. Yeah, dog food pa lang. So, ganun kahirap mag-maintain ng isang organizations kung wala ka talagang pang-suporta. Pwede daw po ba sila mampakain ng isda like lawlaw? Kumakain ba sila, no? Yes, kumakain naman. Meron naman silang minimix namin sa kaya lang hindi Sa kanin, hindi lagi-lagi yung medyo masyadong malalang sa lalo na yung sa chicken kasi may mga dogs tayong na nakuha na madali silang igalis. Igalis, oo. Oo. Mas sabi ng caretaker ko, ma'am, kahit i-alternate natin, kahit wag na muna yung chicken kasi pag nilalagyan sila ng gulay, kumakain naman. Sana all chicken, kami nga noodles lang, 7 pesos. Sana all, Chicken head yun. Grabe. Kahit na. Kahapon nga wala nga na kita At least chicken manggihapon. At least chicken maghihapon, Samantalang Chicken pa rin. kami, noodles, 7 Noodles. pesos. Kaya From kung Neda. mapunta kayo sa shelter, makita nyo yung mga katawan nila is matataba talaga sila. Kasi, Sabi ni Papa Maki, kudos to Sarah. Sana one time magawan ko din ng special report. Anytime daw. anytime Oo. po, anytime. Papa Maki, pakibisita man tabi sa Pilar para Opo. makita ta kung ano ang sitwasyon dito sa area. Motor-motora dyan pasiring sa Palanas. Umupot ka na lang kay ma'am para at least
Duha ka mo pagadto. Nagtatak nga na ako, sir, all the way from Palanas, ini si Ma'am Mitch, taga Sorsogon, maputan, Palanas. Oh. Amin ang mga kahaputan sa mga nakukwanta na-encounter nato Why Palanas? Na kay wara sa city. Well, ang registrations nindo, ang address is nasa city. Tama? Palanas po. Palanas. Yun lang talaga. Talagang medyo... Pero, Kasi doon talaga in-address na kasi yung sec talaga is sa Pilar ang address na. Sa mga nagtatanong kung bakit at ko least siya malinawan. Oo, kung bakit ko siya nadala sa Palanas. Nung naghahanap kami ng vacant lot dito sa Sorsogon City, wala pa akong nakuha. Kailangan naming mag-rush kasi yung mga dog na nasa pound, kailangan silang ilabas kasi pag hindi, may utilize na sila. Oo. Ngayon, yung isang kasama namin, si Mamin Risa, meron siya nabiling lote sa Palanas na I think 600 square meter to 700. Doon sabi niya, since malaki yung lote ko, kung willing ka, doon na lang natin ilagay. Since kailangan talaga na nasa bundok sila para hindi sila disturbo ng mga tao. Kasi syempre maingay sa dami, ang tae, ang iwi, 'di ba yung amoy ko. Yung amoy niya. Oo. Sabi ko sige, nung winisit ko, pwede naman. Kaya doon namin na ilagay. Pero yung una talaga, nung nai-rush namin, nung minalagyan kami, parang nakita ko doon yung area na walang kapuno-puno. Talagang masyado silang maano sa init. expose sa inyo. Oo, na nung last week of February, yung caretaker, may mga lote din sa Palanas, halos nasa 10,000 hectare ang lote niya. Sabi niya, ma'am, kung willing kayo, doon na lang sa katabi ng bahay ko. Ako na rin ang magiging caretaker ng mga aso. Para madali ko silang mabisita. Tapos alagaan ko talaga. So, pumayag ako. Then sabi niya, yung lugar ko na yun, mapuno po. Kung gusto nyo, dun na lang. So, yun, nilipat ko dun sa lugar. Pero nasa Palanas pa rin siya. Kumbaga, nasa barangay siya ng Akasya. Barangay Akasya ng Palanas. Oo. Akasya. Sityo. Sityo. Ang sityo po, sa taas yun, yung dati namin. Sityo. Iba naman. Oo. Kasi yung isa, pataas yung papunta ng Lungib. Barangay Lungib. Pataas na siya. Itong bago ko dito na nilipatan namin, before siya makarating ng sentro ng Palanas, nasa baba pa lang siya. So, barangay na siya. Oo, barangay. Barangay Akasya. Barangay Okay. Akasya. So, napakaluwang. Saka, sabi ng caretaker ko, kung gusto mo ma'am, kahit anong gawin mo dito, okay lang sa amin na maano. Kaya, natutuwa naman ako doon sa caretaker kasi talagang very open siya. Very open, In-accommodate ang talagang sa'yo mo in-accommodate talaga niya. Saka may ito, Kap, kumbaga, may pagmakulog man sa mga... Yes, siyempre. sobra. Siya na rin yung naggagamot sa mga aso doon na natutuwa ako kasi na-lesser yung pagdala namin sa mga vet. Oo, kasi siya na mismo nag-aalaga, no? Mga herbal. Ang experience sa mga kalabaw, sa ina-apply niya sa... Ina-apply niya na sa aso. Oo. Ay, maganda yun. At least, cost savings, maganda. Kasi, konti na lang yung masyadong, yung ginagastos nyo. Yes. Ay, ma'am, may good news, Sa Kap Nestor Baldon, sabi niya, may commitment ako kan ma'am na mabulig. Dili ko lang naasikaso kay aramuman baga ang nangyari kan misis. Opo. Pero pakisabi na mabulig ako. Ay, salamat Sir nun. Nestor. Salamat nun, tabi, Kap Nestor, sa bulig nindo. Opo. Condolence salamat man po po. giraray Kap Opo. Nestor, Opo. Kaya maski talaga yung si Kap, talagang yun, Iyada manggihapon sa pagbulig sa mga kaurupod. veterano talaga yung sa pagbulig. Opo. Opo. Kahapon nga iba na naman ang pigtutukan kay ni ang pati problema diyan sa Bakawan, dinulog sa iya, ngunya naman kadayalog naman sa may mga franchise. Ay Diyos ko. Cho Nestor. Kumbaga. Nag-iisang veterano sa Sorsogon. Okay. Happy watching man kay Ma'am Ning Prebaldo and sa tugang ko si Renario Amistos ang radiologist diyan sa Angono Medics
sa Angono Rizal. Good morning, sir. Happy Good morning watching. po, and sa gabos na staff kang Angono Medics. Good morning. So, balik kita duman, ma'am, kasi nga ni, imagine sir, 160. 160 na aso. Tapos naaraman ta, duwang sako ha. Pero bako itong waran laog na sako. Dapat amay laog. Parang ngayon sako, madunit nga kami. Damo-damo kayo sa ako sa balay. Oo. So, ma'am, to be frank, kaya pa ini talaga. Sa ngunyan, kung baga, nag-usap-usap nga kami ng mga members of SARA na stop rescuing kami. Kasi, para baka makruwelty rin natin. Kung baga, adapt tayo na papasok tayo ng papasok, hindi naman natin sila kayang alagaan na, hindi na natin sila kayang pakainin. So, may limit din muna kaming nilagay. Ang inaano namin, limitasyon din na gusto namin, mapa-adapt muna sila. And Bago naman kayo kumuha. Bago naman kami kumuha. Tsaka, yung mga irresponsible dog owners po, baka po masanay silang ipalabas yung mga stray dog na lang Gaman gawin niya, sa kanila. Sarah. Ay, gaman, Andyan naman Sarah. yung Sarah, kukunin na lang naman nila, is safe. Hindi po, lahat po dapat tayo maging responsible sa ating mga alaga. Pero ma'am, dapat siguro magagawan kita ng obligasyon na once na sinurrender ta sa Sara, magagawa kitang obligasyon na mag-share kita sa Pagkaon sa ini. Hopefully, sana. Maski ba ko yung mandatory, dapat obligahon tama na sa diri ta. Yes. Kung dahil tayo inadap, ang gigibuhonin do, pabayaan na lang si tinampo. Kung sa-insay na lang, sa cause pa nin aksidente sa mga motorista naton. Yeah. So, Yung number 1 kasi dyan is, kapon. Para hindi na sila dumami. Actually, may kinakanda kaming preparation for kapon. Pero yung kapon po na yun is exclusive muna sa mga dog namin sa shelter. Dapat lang. Para hindi sila dumami. Tapos, after nang makapon sila, pag okay na sila, pwede na namin silang mapa-adapt. Para hindi naman sila maging para hindi naman sila dumami sa pagbibigyan sa natin. pagbibigyan ninyo. May ba ma'am? May bayad ba ang pagkapon? Sa totoo lang, may bayad talagang sa kapon. Yeah. Ang budget nga dyan ng iba is 4-5. Pero since merong nagmagandang loob, ililibre sa amin yung sa inyo. service, Yung services nila. lahat. Ay, salamat naman doon sa nag-pledge na ilibre yung activity nila para doon sa pagkapon sa mga aso. Yes. So, 100 salamat dogs. to nung tabi. Pero kasi kung ibabayad mo pa, grabe, dako nito na pang bakal pagkaon. 4-5 per head. Ang pagpakapon? Yes po. Pag babae yata is nasa 6 na. 6,000? Siguro it's that high time na an caretaker nindo sa mga kaupon din do sa organizations makaraman kung paano ang process sa pagkapon para at least pwede na nindo gibuon just in case ko na halimbawa man nangangaipo talaga o kay pahanuno na talaga pwede na kamuan magkapon siguro para at least makabawas din doon sa mga cost na binabayaran nindo. By September 28 kasi World Rabies Day, September 28. So ang schedule din ng pagkapon sa shelter is September 25 to 28. I think ang inaano ni Doc Billy din. Bali si Doc Billy din ang nakuha namin. Salamat kay Doc Billy Ayun sa na, Vet Magic. Kasi sabi niya, magkakapon ako, wag niyo na akong bayaran sa mga medicine na lang. Yung service niya, yung pagod niya, talagang given na daw given yun. na. Tulong na lang niya sa Sara. Maganda yun. At least Yeah, thank marami you so pa rin ang much. nagmamalasakit. Sana, Dok, dumami pa ang lahim. Oo. Bali, nagiging partner na namin siya. Lahat ng mga rescues, lahat ng may mga sakit sa kanya namin dinadala. Balik tayo ma'am doon sa sa area kung saan tayo nandun kayo sa Palanas. Oo. And yet nandito kayo sa mostly na mga members ninyo, mga volunteers nandito sa Sorsogon City. So may plano ka mo na magkaigo ka mo dinin shelter sa Sorsogon City? Actually, meron. Si Sir Obet, ang chairman ng SARA, meron siyang inaano na planning namin dyan sa sinasabi dyan sa Bacon. So, hindi ko pa naman na sa site visit kasi si Sir Obet nga nagkasakit. So,
baka hopefully next week makita ko yung area. Ang gustong-gusto ko rin talaga magkaroon ng ng extension kasi hirap din pag may rescue kami na on the spot na kailangan namin siyang i-rescue na at idalhin na sa shelter. So sa Palanas kailangan namin muna ng mag-fundraise para sa sasakyan, madala papunta doon kasi medyo malayo nga, in 45 minutes papunta doon. So yun din sana na magawa namin. Sa mga kuwan so hopefully sa mga listeners through this program, sana yung talagang minamawot sa ato na Sara, talagang mangyari na tabi kay medyo hurarayo man talaga ang asikaso sa mga ayam, sa mga aso na mga pinapa-adapt natin sa inda. So again, sa kung sino man tabi ang mga willing na mag-donate o kung ano man ang kasunduan ninyo between yung Sara and then sa inyo, sana mapag-usapan na mas lalong madaling panahon para at least mas mabilis din ang responde ninda sa mga aso natin. Pero sir, dapat man lang po talaga sa mga nagiling sa tuwin, dapat man lang po magkaigwadig din ng dog shelter sa Sorsogon City. Why? Sir, if I'm not mistaken, kang last ikaw ma'am na naging guestig din, sabi mo, gabos na ayam, hali sa Sorsogon City. Yes. Oo, talaga? All dogs Dinala is sa Palanas, Sorsogon pero City. Wala man maski sa na ayam na kinupkup sinda from Pilar. So ibig sabihin Puro ang Sorsogon mga City. aso ninyo na nandun sa area ninyo ngayon is Taga from Sorsogon. Sorsogon? O hindi nag-migrate na yun. Dapat ang address na santo sa Pilar. Taga Sorsogon sila Oo, lahat. Sorsogon. Ay, wow. Sorsogon City. Siguro kung mga tao ini, Damo na. dahil kung mga tao ini, talagang papamasahian pa kamo, pasyan dito para magboto. Kasi registered parang na yun siguro, Sir Sao, sa area sa Pilar. Kaya ito na sinda, more or less siguro mga 6 months na sinda dito. Kaya nga, So pagabot kung sa nasa Borutuhan, makabuto na ito dito. Oo. Kasi Kaya pag nga nahiisip ko, pag nakikita ko sila nagtatakbuhan sa shelter, parang iniisip ko, ganito kadami ang irresponsible dog ng Sorsogon City. Irresponsible dog owner sa Sorsogon City. 100, ang dami, talaga ang dami. Kasi sila lang halit, talaga. Kaya sana, kumbaga, Minimal lang naman mga sarong namin doon. Mitch ang nagsasalo kang problema kang Problema sa iba? Ka-irresponsablihan kang mga may pagsadiri kang ayam. Kaya totoo talagang kasabihan na kung hain sa sadiri mong lugar, tinatakwil ka. Si Jesucristo baga sa sadiri niya yung lugar, hinayo. Hindi ka dapat pinaluwas sa sayang lugar. Yung man lugod din, imbis na ang nagmamakulog taga Sorsogon City, dahil lamang natawaan ng lugar Ondra, na magkaigwa ng na magkaigwa sin site ninda or lugar para dito na kota i-adapt or alagaan. May mga irog talaga sa na situation. So, kaipuhan taman, minsan, maghanap simpaagi. Kay kung nansaro lain talaga pwede, na option, dapat may option ka. Hanggang siguro sa option 10, pwede ka maghatag sin option kay agud. Lain ka makulugan. Saro sa mga naging lessons learned naton, huwag kang umasa. Yes. Para hindi ka masaktan. Yes. Yun. May hugot si service si mama. Totoo yun. Kumbaga, hindi Sarili si niya ma'am din nila. naniniwala sa kasabihan ni Digong na wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Hindi niya lang sinubukan, ginawa Niya pa. Talaga. Pero may isa pa siyang concern, aside, mayroon nga siyang area, di ba? Yung area nila. Kaya lang tuwing umuulan, yun ang nakikita natin kasi nakita ko rin yung mga post ni ma'am. Pag umuulan kasi, walang masyadong shed yung area o yung house o yung shelter. Wala sin bubong, so kaipuhan patabi ninda yun na mabubungan, mababakuran sin matanos. Yeah. Kaya syempre, biruin mo, 160. Paano yun na pag nakaraluhas? Yun nga, ang naman, malaki naman yung kubo na nailagay. Pero ang kinakakabat talaga namin, pag nagkaroon ng typhoon na malakas, Ayun talaga talaga. magigiba talaga yung mga kubong sinisilungan nila. Na doon ako lagi nag-worried. Sabi nga nung pagdaan ng bagyo ngayon,
very worried talaga ako. Panay ako contact na sa Pilar, panay lang ako contact sa caretaker ko kung anong sitwasyon. Nagdala ako that time na grabe ng ulan, nagdala ako ng pagkain nila sa may kumadkad, pinahabal-habal ko papuntang shelter. Tapos pasalamat ako, biglang may isang volunteer nag-donate ng isang 25 yards of trapal na so at least pinagtagpi-tagpi namin doon ngayon. Sabi ko, di ba, yung bagyo naman may hangin. Yeah. Malakas ang hangin. Sabi ko sa caretaker, sabi niya, ma'am, walang hangin dito. Talagang ulan lang. Pero sabi ko, mahangin po. Pero nung natapos na yung bagyo, yung mga kapitbahay niya hanggang unahan, sinasabi sa kanya, ang lakas ng hangin na ba't hindi ka na hindi daw na yung Ay, maganda. At least mapuno pa dun sa area. Namin. So, sabi ko, na nakubli yung namin, yung masalamat ako sa mahal na Diyos at nag-guide talaga siya na hindi magalaw yung naprotektahan. Yun din lang naman. Yun talagang project ko talaga ngayon na sana may mga hardware na mahawa na kagaya ni Kap, may bigbibigyan ng semento. Talaga. Na nagpe-pledge science si Kap. Wala po yun. Pero anyway, nakita natin yung pangangailangan ng Sara. So, yun talaga. Sobrang sa mga salamat. sobra-sobra, yung mga may sobra-sobra, lalo na pag nagbubuhos tabi ka mo, may sobra-sobra man tabi ka mo na mga mix na konkreto at mga hollow blocks, baka pwede naman ibigay nyo na lang para kisa naman sa masira. Kaya kung halimbawa, sasabihin niyo magdadala pa sa Palanas, wag na po doon. Kahit gawin niyo lang pong drop point itong Bicol TV. Yes. Thank Sama you. natin 'yan. Tayo ng sasakyan. Para dalhin doon. Isahan lang. Isahan na lang. Please lang. Thank you. Kumbaga, sabi nga ni Hagedorn, minsan sa buhay natin, gumawa naman tayo ng mabuti. Yan, di ba? Which is gumawa naman talaga siya na mabuti. Kaya hindi pala si Hagedorn ang nagsabi nun, yung tatay ni Hagedorn. Yung pinakatatay. Sabi niya, anak, kasi puro ka na ng kalokohan, puro ka na ng basagulero ka. Minsan sa buhay mo, gumawa ka naman ng mabuti. Ng mabuti. Sa kapwa mo. At this time, minsan sa buhay mo, gumawa ka naman ng mabuti sa mga aso. Yan, hindi lang naman sa tao, sa aso din. Kasi party yan ng pang-araw-araw natin. Kasama natin sila. Happy birthday po kay Ma'am Leia dyan sa Angono Medics mula sa buong staff ng Angono Medics. I-pa-JNT nyo na lang ang cake or ang Bilao. Pansit. Happy birthday. Happy Madam. watching man kay Buds Duque, ang best friend ni Jojo Lascano. Si Ma'am Gloriosa Lolo all the way from Hong Kong. Salamat sa pinadala mong 50 stars. Ay, wow! Good morning, ma'am. Salamat sa 50 stars. Good morning kay Cap Arles from Ian Renovalles. Ay, good morning, sir. Ian. Yan, si Sir Ian sa pagtulong mabilis. Kaya sigurado makakaasa dito ang Sara. Sara. Yung mga dog lover dyan, alam naman natin na hindi naman po ito kumbaga binubrusko namin kayo. Yun lang na yung hinihingi namin po is para naman Kunti lang naman. Kunti lang. Natutulog sa magarang tulugan yung aso ninyo. Kahit sa konting pag-donate ng pagkain, i-share naman natin sa kapwa nila aso. Nakikiusap na kita, kumbaga. So, sana mabigyan nyo din ng pansin ang Sara na makapagbigay tayo kahit konti. Kaya po, yung pag-guest dito ni Ma'am Mitch, i-expect nyo po na hindi lang ito ang una at huli. Gawin po natin itong series na talagang ang purpose nito, Kap, talagang mapukaw tayo. Yeah. So, sana nga ni sa otro na pag-guest niya, igwa na nag-donate tinduta lupa para at least dito naman sa Sorsogon City, magkaroon sila ng shelter. Maski nga ni Kap, baka mo i-donate, ipagamit mo lang as for the, pwede for naman. the meantime. Kasi, kadakulong dyan, especially po mga tugang, naisip ko nga dyan sa party kang slaughterhouse, alam ko dakulon pa dyan ning bakante na lote. Oy, nadilingon na yung ipagamit. Total yaon man lang. Yeah, nakita ko. Nakita kong area. Medyo kadamo sa kadakosan area dyan. May mga waste, may mga kita dyan na mga sobra na mga kinatay na siyempre pwede tamanin magbuta kita balde. Para at least maluto nila magamit nila. Maluto ito. Tapos maisalak sa pagkaon.
niguan na dito mapaghingo kung gusto talaga. Sarap pa nga didikap, Ma'am Mitch. Seryosong kaputan, ano po ang assistance kang city government? Kasi lalo na po halos kada buwan na yaon sa ayam sa dog shelter nindo, halis sa dog pound kang city. Sa ngunyan, may time naman na nagpapadala naman si Councilor Tess ng dog food and si Kong Det minsan nagbibigay din sila. Sa ngayon yun lang naman ang, to be honest, yun lang na muna ang Na-receive ninyo? nare-receive namin galing lang sa kanila. So, ang SARA po pala is NGO and accredited na ng LGU. LGU accredited na po ang SARA. So, kumbaga, igwa na siya sin personality Yes. to do this kind of advocacy Yes. dito sa Sorsogon Province. Yes. Oh, Opo. yun. At least paliwanag. Yun. Opo. Kumbaga, na siya. LGU accredited na siya. LGU accredited. So, paano ito tabi na mga, other side naman, paano naman tabi ito na mga nagdo-donate? Kasi minsan sorry naman, sa mga kaurupod basi makuha naman ini. Ang mga nagdo-donate, syempre may kuha niyan, may presyo. So, paano ang manerasan sa BIR? Bale, sa mga nagdo-donate, actually yung BIR namin, kasi NGO naman kami, wala naman daw yun, kumbaga, wala naman siyang payment or kasi donation nga naman. Pero nasa process po kami na makapagawa din kami ng resibo talaga. Kasi, if I'm not mistaken, sa mga irong sa Digo talaga siya ni-resibo. Yes, may resibo. Kasi, let's say for example, ako nag-donate. Minsan kasi, pag may certain amount na nandun, tapos minsan, nagkakaigwa pa sin taxes Yes. So, ikaw na nga nagbulig sa Wala. madaling salita, tapos, kukuha ka pa sin tax. So, kaya minsan, saro manini na nakita ko kasi, sorry, madam, may mga NGOs kita naka-oropod before, nasa Manila kita. Saro sa mga organizations na medyo nakuha na namon, kay saro na organizations, di na namon sa grupo. Tapos ito, mukat hinahanap pa kami sa BIR, sinirog. So, sabi ko gani, nagdanon ka na, bukal sa kalooban mo, pero hindi kaipuhan mo. Pero, well, yan ang sinasabi sa gobyerno. So, siguro, may mga cases na lagpas na dito, kung halimbawa, let's say, 50,000 ang bracket. May mga cases talaga na lagpas na dito, minsan na nagbibigay. So, yan ang mga nakikita na possible na maging concern ng mga kaurupod pwede iyang kaya agadan sin taxes. So, yun ang saroman siguro na pwede natin ikuan pa. Actually, merong nagvo-volunteer na siyang mag-accounting kay Sarah. Ma'am, sobrang salamat sa iyo kung nanonood ka man. Siya rin ang mag-sponsor ng aming mga resibo. Uy, wow! Siya na rin ang maggagawa ng monthly report ng Sarah. Para sa financial, yun. Bookkeeping. Okay, thank Kasi you naman so tabi much, ka mo, ma'am. Libre. Kung sino man tabi ka mo, salamat tunon. Salamat tunon talaga. Opo. Bihira nirog sana, ma'am, tabi. Bihira. Nag-pledge talaga siya. Minessage na talaga yung Sarah. Nag-pledge talaga Sabi siya nga na niya, siya. For the love of dogs. Ayan. Opo. So, talaga medyo problema niyan, yung dog food, Yes. yung shelter dito Yung sa shelter. Sorsogon City, at saka Yung shed. namin yung shed. Na concrete. Sige ka, pag maganda ang panahon, pasyalan natin para makita naman natin. Ipakita natin ang sitwasyon dun sa Palanas. O yun nga, kasi nakikita lang natin yun through post ni Madam. So, kailangan natin ma-actual visit yun para makita din ng mga viewers natin kung ano talaga ang actual na pangangaipo. Kita mismo ang ma-post para mahiling nila na Actually, may nagpunta doon from Barcelona. Taga Barcelona. Nagbigay sila ng 3 sakong binload. Tapos may Gilingan sobrang tuwa ako kasi pumasok sila mismo sa loob ng shelter. Nag-enjoy daw talaga silang kalaro yung mga aso. Sa daming lumapit sa kanila, hindi naman sila natakot kasi sabi niya, huwag kayong matatakot kasi pag pumasok kayo, wini-welcome kayo ng mga dogs dito. Hindi talaga sila sa dami, nag-enjoy sila mag-picture with the dogs, nag-enjoy sila makipaglaro sa loob. Kaya sa dami,
'di ba? Sasabi lang natatakot ka daw, natatakot daw. Yung Baka kasi ang mangat. impression, madam, ng iba, no, na pag pumasok ka doon sa isang shelter, parang kakagating ka o whatever. So at least ngayon, na-explain nyo na rin sa mga viewers natin na hindi naman na nangangagat yung aso doon sa mga areas na kung saan kayo nag-aalaga. May mga aso talaga nangangagat yan, minsan nasasaktan. Pag nasasaktan Ayan. talaga. So, Tapakan minsan, mo. may phobia na rin yan. Pagdaan ng motor, minsan ginagawa o kung ano man ang ginagawa sa mga aso. Kaya nangangagat din, depends sa kanya. Pero may mga aso din talaga na naghahabol ng motor o kung ano man. Pag So nasa yun ang isa, kailangan natin na maayos kung paano natin maresolusyonan yan. Kasi sa mga kada barangay, may mga aso talaga na naghahabol ng mga sakyan eh. So ano kaya ang pwede natin gawin? Kasi ang root po talaga ng pag-alagala ng aso, ang pinaka-root talaga niyan is dog owner. Di ba po? Kasi kung yung dog owner, alam niya rin yung responsibility niya bilang pag-aalaga sa aso, so hindi gagala-gala yung aso niya. Nasa dog owner yan. Nasa dog dog owner owner yan, talaga. Sabi nga, ang aso, pag may aso ka, nasa pamamahay mo yan. Pag nasa labas ang aso, ibig sabihin, kapabayaan ng may-ari ng aso yan. Kasi, pansinin niyo po, paggabi dito sa atin, di ba yung mga aso naglalabasan? Bakit? Yes. Nagugutom sila, looking sila ng food. Pares din naman ng tao yan eh, naghanap ng makain para mabuhay. Ganon din sila. Kasi ginugutom sila. Kasi ang nangyayari, tayo, ang mga tao, mag-aalaga, sige, alaga ng alaga, gagawin, o bantay ka dyan. Pero hindi naman sila pakakainin. So, kulang. ang mangyayari, maghanap sila Maghanap ng ng pagkain. pagkain. Lalabas sila, kakagalin nila yung mga basura, yung mga ano. So, yun, nagiging stray dog na Tapos, sila. pag nasaktan yung aso, i-report sa barangay. No, yun na ang Pinalo umpisa. yung aso ganun. Pero pag yung aso naging cause ng aksidente, ay hindi akin yan. Oo. So, isang lessons learned siguro, nakaipuhan ang mga kada barangay, magkaigwasin tagging system sa mga aso nila. Yes. Para at least ma-identify. Pag luwas nga sa balay niya, at least, kung maka-aksidente man ito, aram kung kanino ito. Base sa color, base sa gender sa na aso. Siguro magayon inatabi. Batugan natin. Para at least, Actually, sa kahapon, galing ako ng Preto Diaz with Mayor and Vice Mayor. Kasama ko yung mga taga-RHU ng Preto Diaz. Meron silang ginawang pilot system na barangay sa Maningkay kahapon. Nag-ikot sila by purok sa isang barangay. Namimigay sila ng mga leash sa dogs at pinagsasabi nila yung mga dog owner na itali nyo yung mga aso nyo kasi sila nakakos ng accident. Kumbaga, ini-explain nila lahat. And nire-record din nila kung sa isang household ilan yung aso, nag-start na silang dog registration. Then, nililista din nila, kinakausap nila yung mga dog owner kung willing silang ipakapon yung mga aso nila. So, nag-i-start na silang ganon. So, kahapon, natutuwan din naman ako kasi yung mga taga doon sa area nakikipag-cooperate naman sa mga ginagawa ng municipality ng Preto Diaz. Sana dito sa Sorsogon, ganun din magawa ng mga barangays. Ang gusto ko lang mangyari, kaya sabi ko doon sa kay Mayor doon sa Preto Diaz, sabi ko, yung ginagawang pag-iikot per barangay, dapat may kasamang pag-i-educate sa tao. Hindi lang yung, basta lang nating ibibigay yung leash, natalian nyo kasi may rabies na ganito, ganyan-ganyan na road accident. Ang gusto ko, ipaliwanag sa kanila yung animal welfare para maintindihan ng tao na may batas po tayo sa aso at pusa na sa susunod namin na tinatawag na sesyon, inanyayahan namon tabi ka mo na maka-attend para at least kung ano an advocacy nindo mai-share naton sa council and then mai-share naton sa mga residente sa Barangay Pamurayan. So welcome tabi ka mo para at least ma-educate naton. Magkaigwa kita saro na at least didi sa city. Magkaigwa kita sa Pamurayan na mismo
maging saro na model o role. Parang pag-aralan natin kung paano pa Yes. magiging maayos Pilot. ang Siguro, Ng pilot ang kaupo ano. naman magayon ito, ma'am. Kasi si Kagawad Joey Inalpe sa Katanagan, yan man ang pinopose niya na instead of sabiyon ang ano na dahil paloson ang ayam, talagang nagbakal sindanin mga kadena. kadena. Then, binalay-balay ninda, kadinahan mo, ang aso mo, pipicturean ninda. Yes. Na gusto sabihin, pag yan nakabuhi, tapos ang kadena, bakante, ang dog owner mismo ang ikakadena. Yun nga, kahapon sasabi Yan ang doon, maganda. pag ayaw nyo ikadena yung aso nyo, sige, yung dog owner ikakadena. Oo. Kasi, yun lang naman ang nakikita at na pinakasolusyon. Kaysa, masige mong kasabi, kadinahan doon ayaw nindo. Masabi na, ni pambakal nga inudol, sura kami pambakal pa kadena. So, wala rason na masabi ka hindi mo kadinahan kasi yada nan kadena. So, pag biniwian mo pa yan, gusto sabihin, talagang wala kan maipakaon sa ayam mo. Kaya dapat buhian mo. Dapat. So, hindi since po wala, ganun. buhian man ayam, bagang gusto mo sabihin, ayam paan maghanap ng pagkaon Oo, niya. para sa iya. And at the same time, ayam paan maghanap ng pagkaon sa owner. Oo, Kaya dapat, talaga. unayin mo sa diri mo na kadinahan. Oo. Yan siguro. Okay lang sa Indotabi Opo. na maging pilot ang saro na barangay dito sa Yan, city. oo. Pilot. So, Sa Pamurayan, pilot. so kami ang ma-provide sin kadena. Siyempre ba, may mag-donate man sa Indo para at least mabatugan lang sa barangay Pamurayan. Although, kung nakita naman tabi nindo, igwa kami sin dog cage talaga dito. Kay amin na nakikita ta na minsan talaga pag igwasin operations, talagang kaluwi na ayam. Pero sabi ko nga ni, i-treat nato ni na sintawo man. So, igwa kami dito sin kulungan na talagang magayon man ang pagkagibo. Kay ito, saro man talaga ito na purpose namon along the way. Kay minsan talaga may Pero- cost. Opo, Kap. Pero sa kuya, ang dog pound kaya sa sarot na barangay, pansamantala lang yan. Yeah, pansamantala lang yan. Kasi nga minsan may mga owners ng ayam or lalo na ang dog lover, nakita na ako ng ayam. Nano kayong kukulong mo ni, bawal bagay ini sa masabi sa sarot na barangay. Paano nga pagalagala? Maski na, dapat i-call nindo ang atensyon. Kaya ang pinaka-the best ko takay ni, siguro ha sa mga naghiling, sa mga barangay na may dog pound, pag ininadakop, tapos na-identify na sa iyo, hanggat di mo ni kinukuha, obligado ka na paka-own mo ni dito. May May Sir certain Sawa, no? ano lang. May kuha naman talaga, may batas naman talaga it comes dito sa mga alaga natin na aso pag pinabayaan. So existing yan na batas. So kay puhan lang talaga ma-implement. Yan. So sabi ko nga may mga batas kita dito sa Pilipinas. Kada mo sa batas ta and yet kulang kita sa implementation. Oo, hindi lang nagagamit. Sabi po ni dating Councilor Hill Militante kang LGU Huban, nung nakaupo ako na konsehal Brad dito sa Huban, nagkaroon kami ng dog summit sa responsible dog owners. Pinag-usapan kung paano mag-alaga ng aso, etc. Yan So, talaga yun. maganda. So, Yan talaga. Pero, communications pa rin this talaga time, mahalaga. maganda na ni Cap Arles na maging pilot ang Pamurayan. Kasi sa totoo lang, wala pa po ako na Session naman sa next Friday. Third Friday of the month. So, welcome Katabi with your team para at least ma-discuss kay iyada man tabi ang grupo namon. Actually nagkaigo na kami bago pa man nakuha ng Sara. Igo na kami mga initiative kaya lang syempre along the way syempre may cost yan na wala talaga sa budget sa barangay. Ito nga na pinag-ibo nato na shelter is personal na nato nito na kwarta para lang kung halimbawa may mga nadakop kita temporary. Dito talaga sinda magkukuhan sa Magayon area mo na yun. kasi ma'am, halimbawa, in-implement na nito ang pagtaon ng mga kadena, pagkuhan, picturean, ibutang sa barangay, ang mga pictures sa aso, tapos owner, para if in case na naglayaw-layaw, o may igwa kang boka, may igwa bang public Yeah, address, sasabihin, may guya, ang ayaw mo, Nakabuhi. na, that is na. Okay, ba? yeah. Pwede sa Ganun mo ka baga. kasi iguang sa May imong public addressing ka. CCTV. Oh. Kita ang CCTV niya. May Oh. monitoring sa, ang ayaw. Ang Hindi, ayaw hindi, mo, tabi. Siguro sa kuwan, may inayos lang kami kasi nung nakaraang session namin, yung financial report namin by 2025. Sa kada barangay naman, ikaw man si mga komitiba sana eh. So, kitaon naton. Di ako nagpa-promise pero makita na lang ninda kung ano ang mangyayari.
sa Barangay Pamurayan. Kay ang Barangay Pamurayan lain man nag-uudong sa pag-innovate ko na noon mas mayad para sa mga kabarangay naton. May mga certain talaga na lain taman maiwasan, pero siyempre as a whole live and kicking ng Barangay Pamurayan. Talagang hindi lang pang barangay ang laban ng barkada kung ito, baka pang city councilor na. Makain man tabi na, sir. Kung halimbawa, makain man ina. Basta ako, nakatutok lang ako sa barangay. Pamurayan. Councilor Lubiano, nagbigay din pala ng tulong sa amin. Baka magtampo. Councilor Lester Lubiano. Lalo na. Salamat. Lalo na pag naging mayor kayo ng Tugang, si Chuck Lubiano dyan sa Dunsol, mas dakol ining madadara na mga pagkaon kang mas dakol kang daraw na ayam hali pang Dunsol. Kaya ako, madam, nagnanais sa personal ko lang naman na magkaigwa talaga sin shelter sa Sorsogon. Dito sa city. Kaya ka na mo, di sa mga kontraktor. Yes. Baha sila mga sobra-sobra ninda. Ito baga na mga karapisang na mga CHB. Nalain naman mapakinabangan. Pag dinurog-durog tong Araw kayo ni sa mga kontraktor. Yan, ikaw na. Sabihin lang po nindo, kami mismo makuha, kunain ng lugar. Oo. Halimbawa, Kami may na-pick up. site ka mo na patapos na, dakol pa duman ng mga sobra na bakal or semento, sige, magsabi lang po kamo, maski pa nung iguan po kami ng karag-karag na pick up, pwede namon pick up po. Kita mo. Para Ikaw makita dyan ng pizza service sa Bicol May TV. pwedeng sakyan doon sa mga sasakyan. materialis na ihatag din do tabi. Meron naman nagpapahiram na truck. Oy, Si Labalan. Kung baga titipunon Labalan, tayan, titipunon tayan na mga materialis para sa raruan ng darata duman. Tama, para sa rong gastos. May lugar ako dyan sa Ginlahon, dyan tayo itambak. Pag, Pwede yun, pwede tambak yun. na na. Pwede yun. Diretso na kita pag Kumbaga, pagkaisahan na ta. Yan. na mabuo talaga siya. Talaga po ma'am. Kasi nga, Buti lang. halos ang advokasya nindo, siring mas ang advokasya namon as media na makatabang talaga Yeah. sa araw po Salamat. kaya na Kung isipon mga tugang ini si Ma'am Mitch, mayaman ako tayo. Ay, Pag yun tinipon nga. ito. Pero ito, sarong bulan na 84,000. 84,000 Kulang sabi unon, ko. kulang pa nga nito. Pwede na ito na. Hanap buhay. No? Sapin-sapin pa nga nito. Kumbaga, habang nagbabago akan ayam, siram-siram ako akong buhay ko yan. Pero dahil Oh my God. Ang ginagawa ko kasi, pag may pumasok na budget, pag pumapasok na donor, binibili ko kaagad, distribute kaagad ako. Pagpasok, labas, bili kaagad. Oo. Pagpasok, labas, ganun lang ang. Kaya lang, pagdating sa kino-compute ko na siya, umabot talaga. Umabot Magkano na ba pala talaga ng inaabot ganito. kami Grabe, ng ano? ganito? In 1 month? Tapos, doon ako nagulat na ganito pala yung kailangan ko ilikom para mapakain sila in a month. naman. And ang mga gastos namin sa shelter in a month. Lahat-lahat na po yun. sa Total. pagkain na talagang siyempre sa gastos bako lang siyempre pagpakaon sabi mo ang mga medicine maintain Mga may yes. vitamins pa yan May vitamins na, pa. Ang tao pa na sinasahuran. Yung Yes. lupa pa na Yes. ginagamit nila. Kaya grabe din ang pasalamat ko sa mga nagbibigay ng tulong sa amin kahit papano. Mga taga iba-ibang lugar na sila. Merong sa abroad, merong sa Manila, basta iba-iba po. Meron po kasi kaming ginagawang group chat na ang nakalagay monthly donor 100. Wow. Monthly donor 100 only. so Na nagpe-pledge sila na sa monthly lang naman per head sa kanila 100. 100 lang. At least dili kita dito ka open sa GC. Kaya lang, nagpapasalamat din ako dyan sa mga yan. Kasi, pag nagpo-post si Sarah ng may rescue kaming ganito, kailangan namin ng pad, magbibigay na sila paunti-unti. So, naiipon at naiipon. Oo. Sa dami pa naman ang kuha ninyo eh. Oo. Yeah. Naiipon na nila. Maindra kita sa GC Ninda? Dili na, no? kumbaga mas malupit na na advokasya na Advokasya. talagang ini ang pagpukaw sa ating mga natutulog na mga Katinang ating lalamunan. gustong tumulong. Mhm. Okay? So, Kap, inabot na kita and sumobra na kita kan oras Oo nga. sa ating programa. Grabe, ano? Naging topic na talagang ininapo na advokasya. Udok sa buta dapat ini na Yeah. kung baga ang sarong mitch nga na nakagib ko yan na dahil na inisip ang everyday life niya na dapat nagpapakaking-kaking na Kaking-kaking na lang siya, oh. Sabi nga ni. sa oras na ini.
Pero yaon kita sa pagpukaw kan sa tuyang mga katugangan na sabi nga ni lambang buhay may papel ina sa kinabaan. Siyempre. Maski nga ni tanga, sabi nga ni nano kay na buhay na Kadakusan tanga. ang bag sa environment baga Oo. sa mundo. Kaya Lahat may mas mission sa mundo. pagkasaruan tayo ni. Siguro sa final words naton sa Sara, just in case mapagalon ka. On air na tabi ni no dati off air eh. Niyan sabihin ko tabi ni. Just in case mapagalon ka mabaganap sin lote. Kalabiton lang na iniyo kami ni Sir Sao. May lote tabi ka muna pwede magamit sa Sorsogon City. Salamat. Tabangan salamat. tapuan Sara kasi ini nga ni po talagang mas nga ni harayon ito sakripisyado. Oo, talagang sabi ko nga medyo challenging na magkaigwasinda dito sa area. Pero dapat igo talaga sa Sorsogon City. Binanggit nga ni kanina ni ma'am, pag may palaog na bagyo, ang kulba niya, imbis na sa diri niya, sa harong niya, yaon duman sa sa mga kaayaman. Ang mga kayaman ang iniisip ko talaga. Marasa pa. Sobra. Kaya, dito po mahiling talagang Pagmakulog, pagmakulog. pagmamahal sa mga aso natin, sa mga alagang aso natin. Mhm. Okay, so, ma'am, parting message mo sa Gararay? So, nagpapasalamat ako sa mga nagpapabot ng tulong. Sana tuloy-tuloy at sana matulungan nyo pa kami. And lalo na sa hinihiling namin na magkaroon ng concrete shed yung mga aso sa Pilar, sa Palanas. And yun nga ang sinasabi na soon, magkaroon tayo ng shelter dito sa Sorsogon City. Sana po pagtulungan natin na makalikom dito at may lumapit sa amin na magpahiram ng lote para sa mga i-rescue. Salamat talaga, sobrang salamat po sa inyo. Salamat po sa Bicol TV sa pag-invite po sa akin ngayon dito ulit na ma-reach out ko ulit kung ano po ang update ni Sara po. Sharing mo po, Kap, sabi nga ni ma'am, pag-invite ulit. Kami po, para gusto man po ulit na naghahagad ng tabang in behalf sa Sara. Na kung saan, konting barya natin, hindi naman siguro kabigatan yan. Pag ang konti pinag-ipon-ipon mo is lumalaki na. Yes. Para po yan sa Sara. Okay, Kap? Sa akin naman sa mga daily na nangyayari dito sa aton na lugar, please keep in mind na may mga purpose ang kada saro sa aton didi sa Kinaban. So kung hinatagan kita si Nonra, kung na naman ang igwan niyan sa aton, pagyabungin natin. Sa mga karupod tatabi sa Barangay Pamurayan, no? So igwa tabi kita sin possible na idadagdag naman sa aton na trabaho. Amin ni an trabaho talaga na ulok sa buot na magserbi sa mga tao. So again, sa nangyari tabi kahapon, ini gusto ko lang maikon siguro kaipuhan talaga magkaigwasin na official na report ang BFP kay nano kay nangyari. And then saro pa kay nakita ko talaga ito. Saro pa na dapat gibuon is ano ang recommendation sadto para lain na maotro. Ang safety kaya permi na lang nanineglect o lain na nako-comply didi sa aton. Kada mo tabi FYI, kada mo tabi isan mga na-aksidente na tao na minsan o malimit na papabayaan sa mga employer ninda. So saroy ni tabi na nakita ta, i-save naton ang buhay, ang property naton through siyempre sa pag-comply sa safety didi sa aton na lugar. Oh, sabi nga, aanin pa ang kabayo kung patay na ang damo. Yan. So, sa pahabol na message ni Jojo Lascano, shout out kay Miss Heart Evangelista Escudero. Di po ba love na love nyo po mga aso? Baka po makatulong po kayo. Ayan. Baka naman ikaw, Jojo, ang mag-shout out kay Miss Heart na talagang makatulong. Makatulong. Okay. So, sabi nga ni Kap, ang investigasyon dyan sa nangyari kasulo sa City Hall compound, saro po ininadagok sa tuwing city government. Kaya po, kinulang na po kita kan oras, dapat ipapahiling tapo digdi ang nangyari kahapon. Kaya lang daita po mapugulan Ayan, ang bugso talagang ng damdamin ni Mayor Esther Amorca nangyari kahapon. Kung nasabi naman ito, talagang bako po ito totoong tao ini si Mayor Esther Amorca. Binahiling niya kung ang bigla niya na pagkadagit sa pangyayaring ito, sabi niya nga ni, paano na lang kung sa mga bahay-bahay nangyari yun. Yun nga, Dito nga, ganyan pa ang nangyari.
paano kung sa mga bahay-bahay nangyari yun? Kaya po dahil po mababasolaan sa tuyang alkalde na nagpaluwas ning arog kaitukan sa iyang himutok. Himotok. Oh. Dahil lang sa sino nga naman bagan insulto ito Yeah, sa yeah. iyang liderato. Liderato. Na ganyan ba ang mga subordinate mo na walang kaya po mga tugang sabi ni Kap kaya po ang talaga din masusing investigasyon. Dahil po yung dapat palampason, managot ang dapat managot. Kasi po ang nakataya digdi ang pangaran kang city government and sisay ang namamay city government. Si Mayor Esther Amon. Yeah. Di ba? So yan po abangan po nito sa mga masunod natong edisyon kan sa tuyong programa. Baad magbalik kami sa aga ni Kap Arles at pagtutok ang isyu na yan. Kung ready pa si Kap para sa fight sana part 2. Yeah. Always man kita Okay. para maghatag So sindiot si Papa na Maki, dahil ito na po nailugan sa iyong report. Itago mo lang unang Manila paper mo na dahil mabasa. Maski sa aga pwede tayo i-report. Yeah, Okay? Medyo naging magayon ang naging Discussion yan. discussion ta kay Ma'am Mitch kang Sara Foundation. Okay? Sa ngaron mo kan building staff kan Bicol TV Sorsogon ang sa inyong likod si Rosario Mistoso, kaiban ang building technical staff, of course ang sa kuyang kapartner si Kap Arles Hanaban para sa programang Fight Sana! Magandang umaga. Umaga po. Ayan, good morning.